Napangiwi ako sa sakit nang bumaon sa paa ko ang isang bubog na tumalsik galing sa nabasag na pinggan sa sahig. Hindi yun aksidenteng nahulog at nabasag. Inihagis yun ni Banjo. Buisit naman, Marisa. Wala ka bang alam na iluto kung hindi puro itlog? Itlog na nga sa umaga at tanghali, pati ba naman sa gabi? Gusto mo pa akong maging bugok na kagaya mo, ha? Naunang manginig ang mga tuhod ko bago pa man ako makapagsalita. Kapag ganito talaga na sumisigaw na sa galit si Banjo, ay nangangatog na kagad ako sa takot. Alam ko na kasi ang susunod na mangyayari. Pasensya na, Banjo. Wala kasi talaga akong ekstrang pera ngayon eh. Hindi ko naman pwedeng galawin ang sinahod ko sa paglalabada ngayong araw dahil ibabayad ko yun sa kuryente natin para magkailaw na ulit tayo. Kulang pa nga eh. 3 buwan kasi tayong hindi nakapagbayad eh. Paano ngayon yan? Palaging itlog o hindi kaya tuyo ang ipapaulam mo sa akin? Magtiis na muna tayo sa kung ano ang meron. Ay, bakit kasi hindi ka na naman pumasada eh? Sayang yung kita mo ngayong araw. May pambili na sana tayo ng ulam. Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo, ha? Anong gusto mong palabasin? Na wala akong silbi? Mabilis kong iniharang sa aking muka ang 2 kong braso nang umakto siyang sasampalin ako. Ayusin mo yung pananalita mo, ha? Hindi porket ikaw ang malakas kumita sa atin ay pwede mo na ako sumbatan. Baka nakakalimutan mong pamamahay ko ito. Hindi naman ako nanunumbat, Banjo eh. Nangihinayang lang ako. Dagdag budget na rin sana natin ang kita mo. Tumigil ka na nga. Huwag mo akong pinangungunahan, ha? Ito ang tandaan mo, Marisa. Sa susunod na magmalaki ka ulit sa akin, hindi ako magdadalawang isip na palayasin kita rito. Isaksak mo yan sa kukote mo. Hindi ako nakaimik sa sinabi niyang yon. Para akong sinampal ng paulit-ulit. Mas masakit pa nga ang mga salitang binitiwan niya kesa sa pananakit na madalas niyang gawin sa akin. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Kumilos ka na. Linisin mo na yung kalat sa sahig at ikuha mo ako ng plato. Kaagad akong tumalima para sundin ang iniutos niya. Bagaman ramdam ko ang hapdi ng sugat kong kanina pa dumudugo, hindi ko na lang yun pinagtuunan ng pansin. 3 magkakasunod na subo lang ang ginawa ni Banjo at pagkatapos nun ay tumayo na siya at iniwan akong mag-isa sa hapagkainan. Inubos ko na lang ang pagkain sa plato ko at tumayo na rin ako. Nagligpit muna ako at naligo bago pumasok sa silid namin. Pagkahiga ako sa katre, hindi na ako nagulat nang bigla niya akong yakapin at halik-halikan sa leeg. Sanay na ako sa ugali nitong mistulang maamong tupa kapag katabi na ako sa higaan. Wala akong pagtutol nang iharap niya ako sa kanya at tinawid ang pagitan ng mga mukha namin. Makalipas ang ilang minuto, tinalikuran niya ako na parang walang nangyari matapos niyang makuha ang gusto niya. Sanay na ako kaya tumalikod na lang din ako at pumikit. Kinabukasan, 6:00 pa lang ay gising na ako at abala na sa gawaing bahay. Bago mag 7:00 ay nasa bahay na ako nila Teresa para maglaba. Hindi na ako nagulat nang makita kung gaano karami ang labahin nila. Kakaunti lang ang damit, karamihan ay kumot, kubre-kama at kurtina. Wala akong inaksayang sandali. Kaagad kong pinaghiwa-hiwalay ang mga puting damit at dekolor. Mag-almusal ka muna, Marisa. Gusto mo ba ng kape? Hindi na. Salamat na lang. Kumain na ako bago pumunta rito eh. Si Banjo, pumasada ba siya ngayon? Hindi ko po alam eh. Tulog pa siya nang umalis ako sa bahay. Yayayain niyo po bang magsugal? Walang pera yon. Huwag kang maingay. Baka marinig ka ng asawa ko. Loka ka, hindi niya alam na nagsusugal ako. At saka hindi naman yun ang dahilan kung bakit ko naitanong kung pumasada si Banjo. Bala ko kasi siyang arkilahin bukas eh. Ihahatid namin sa paliparan ng asawa ko. Ganun ba? Sige, sasabihin ko mamaya pag uwi ko. Huwag mong kalimutang sabihin At kung sakaling pumayag siya, dapat ay 5:00 pa lang ng madaling araw ay nandito na siya. Sige po. Ako na mismo ang pipilit sa kanya. Sayang din yung perang ibabayad mo sa kanya eh. Oo nga, pero baka hindi niya tanggapin ang bayad ko kung sakali. May hiniram pa kasi siya sa akin nung nakaraang nagsugal kami eh. 300 yata yun. Ganun ba? Hindi ko alam ang tungkol dyan. Hindi na ako magtataka kung hindi niya sinabi sa'yo. Naisip niya siguro na baka pagalitan mo siya kapag nalaman mong sa sugal niya ginamit yung pera.
Kahit naman magalit ako, hindi pa rin siya makikinig sa akin. Kaya nga hinayaan ko na lang siya sa bisyo niya eh. Ay tama yan, hayaan mo na lang. Suportahan mo na lang siya kung saan siya masaya. Intindihin mo na lang. Ano pa nga bang magagawa ko kung hindi ang umintindi? Sa susunod na hihiram siya sa'yo, huwag mo nang pahiramin. Baka hindi niya mabayaran nakakahiya naman. Sige, sabi mo eh. O siya, maiwan na kita para makapagsimula ka na. Tumangulang ako bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Nang muling mapag-isa ay tinuloy ko na ang ginagawa. Makalipas ang ilang minuto ay naging abala na ako sa paglalaba at hindi ko na namalayan ng oras. Kung hindi pa ako nilapitan ni Teresa para aloking kumain, hindi ko malalaman na 12:00 na pala. Dinalhan kita ng pagkain. Magtanghalian ka na muna. Maraming salamat. Kumain ka na muna riyan ha, para may lakas kang magkuskos. Nang tumalikod ang babae at maglakad palayo, ay tumuon ang atensyon ko sa hawak kong plato. Sinangag na kanin at 2 pirasong isda ng sardinas ang laman nun. Sa halip na galawin, ibinaba ko yun sa naroong upuan at bumalik na lang ako sa paglalaba. Hindi naman sa pagiging maarte, pero hindi ko kayang iulam sa sinangagang sardinas. Masyadong malansa. Sanay naman akong mag-ulam ng sardinas at kumain ng sinangag, pero hindi ko sila kayang pagsabayin. Makalipas ang ilang oras, muling bumalik si Teresa. Saktong tapos na akong maglaba at inililigpit ko na lang ang mga gamit ko. Hindi ka yata kumain. 4:00 na, hindi ka ba nagugutom? Hindi kasi ako sanay kumain kapag marami akong ginagawa eh. Pagdadahilan ko sa kanya. Ayokong sabihin na sinadya kong hindi kumain dahil baka masamain niya ito. Ganun ba? Ipapakain ko na lang sa aso para hindi masayang. Siya nga pala, ito ang bayad mo. Balik ka ulit sa susunod na Miyerkules ha? Opo, salamat. Uuwi na po ako. Sige. Yung sinabi ko sa'yo ha, huwag mong kalimutang sabihin kay Banjo. Hihintayin namin siya mamayang madaling araw. Tumangulang ako at pagkatapos ay tumalikod na. Habang naglalakad pa uwi, pakiramdam ko ay matutumba ko anumang oras. Magkahalong pagod at gutom ang nararamdaman ko. Sa sobrang dami kong nilabhan, parang naubusan ako ng lakas. Pagdating sa bahay, kaagad akong sinalubong ni Banjo. Kanina pa kita hinihintay. Kumain ka na ba? Kumain ka muna. Nagluto ako kanina ng lugaw. Kapapainit ko nga lang ngayon dahil alam kong ganitong oras ka darating eh. Tara sa kusina. Kain ka na muna para mainitan ng sikmura mo. Alam kong pagod ka eh. Pagkasabi nun ay hinawakan niya ako sa kamay at hinila papunta sa kusina. Sa halip na kiligin, puno ng pagdududa ko siyang tinignan. Tigilan mo ng pag-arte mo, Banjo. Alam ko naman na may kailangan ka lang kaya ka ganyan eh. Ano kasi? May sabong sa kabilang barangay. Gusto ko sanang pumunta. Di pumunta ka. Kailan ba kita binawalan sa bisyo mong yan? Gusto ko ngang pumunta. Ang kaso, wala akong pera. Kung pera ang kailangan mo, wala akong maibibigay. Kulang pa nga ang kita ko kahapon at kita ko ngayon para pambayad sa kuryente. Hindi ko naman hihingin, Marisa. Hihiramin ko lang. Huwag na muna tayong magbayad sa kuryente. Saka na lang. Kaya naman natin kahit walang ilaw, hindi ba? Tumigil ka nga, Banjo. Hihiramin mo? Saan ka kukuha ng pambayad? Halos hindi ka na nga namamasada eh. Kung magpasada ka man, napupunta lang din yan sa bisyo mong sugal. Sige na, Marisa. Ibabalik ko rin naman eh. Kung gusto mo, dodoblehin ko pa ang bayad. Nangangati kasi ang mga kamay ko. Malakas ang kutob ko na siswertihin ako ngayong araw. Tama na, Banjo. Sinabi ko na sa'yong wala akong maibibigay. Wala akong pera. Pagkasabi nun ay tumayo ako. Bala ko sana siyang talikuran, subalit bago ko pa man magawa yun ay hinablot na niya ako sa buhok. Napangiwi ako sa sakit dahil sa ginawa niyang yun. Ang hirap mong umintindi ha. Nakikiusap na nga sa'yo ng maayos yung tao eh. Nagmamataas ka pa? Ano ha? Bitiwan mo ako, Banjo! Nasasaktan ako! Mas masasaktan ka kapag hindi mo binigay ang gusto ko. Ano? Pahihiramin mo ba ako? O gusto mong manghiram ng mukha sa aso? Wala nga akong Talagang nagmamatigas ka pa ha? Isang malakas na sampalang pinadapo niya sa mukha ko.
Sa sobrang lakas, napaupo ako sa sahig habang hawak-hawak niya pa rin ang buhok ko. Tama na, Banjo! Awat ko sa kanya nang umakto siyang sasampalin na naman ako. Nanginginig ang mga kamay na dumukot ako sa bulsa at kinuha ang perang ibinayad sa akin ni Teresa. Kaagad nitong hinablot sa kamay ko ang pera at pagkatapos ay patulak niya akong binitawan dahilan para tuluyan akong mapahiga sa sahig. Ibibigay mo rin pala. Ang dami mo pang arte. Gusto mo pa talaga yung nasasaktan ka muna bago ka sumunod. Matapos nitong sabihin ng mga katagang yon ay tinalikuran na niya ako. Napaiyak na lang ako sa sama ng loob habang sinusundan siya ng tingin. Nang maubusan na ng luha, dahan-dahan akong tumayo at huminto sa tapat ng salamin. Sabog ang buhok ko, namamagang pisngi at dumudugo ang labi. Yun ang refleksyon ko sa salamin. Bukod doon, ramdam ko rin ang panginginig ng mga tuhod ko. Wala sa sariling kinuha ko ang suklay na nakasabit sa dingding at nagsuklay. Habang ginagawa ko yun, ay nagsimula na namang mangilid ang mga luha ko. Sobrang layo na ng itsura ko sa dating ako. Ang laki na nga ng binagsak ng katawan ko at sa edad na 25 ay mukha na akong may 12 anak. Simula nang magsama kami ni Banjo, hindi ko na naasikaso pa ang sarili ko. Puro na lang ako trabaho. Halos pagtulog na lang ang pahinga ko. Sa aming dalawa ng asawa ko parang ako ang lalaki dahil ako ang naghahanap buhay para sa amin. Ako palagi ang pagod samantalang siya, nasa bahay lang o kaya naman ay nasa sugalan. Maraming nagsasabi sa akin na iwanan ko na si Banjo dahil wala siyang silbing asawa pero hindi ko magawa dahil kahit ganong klase siyang katuwang, mahal ko pa rin siya. Pilit akong nagbubulag-bulagan sa mga kakulangan niya, nagbibingi-bingihan sa tuwing pagsasalitaan niya ng masama at nagpapakamanhid sa ginagawa niyang pananakit. Nakakatawa mang isipin pero hanggang ngayon umaasa pa rin ako na magbabago siya. Bigla akong napahinto sa pagsusuklay at lumingon sa pinto. Sino yan? Si Edna ito! Nagtatanong ka pa talaga? Pwede bang buksan mo na lang ang pinto? Isang pamilyar na boses mula sa labas ang narinig ko. Boses yun ng biyanan ko. Bubuksan ko na po! Teka lang! Diyos mio! Ano bang ginagawa mo at ang tagal mong magbukas? Pasensya na po, inay. May ginagawa po kasi ako kanina eh. Anong nangyari dyan sa mukha mo? Wala po. Nauntog lang po ako habang naglilinis. Anong nauntog? Sinaktan ka na naman ni Banjo ano? Siguro pinainit mo na naman ang ulo ng anak ko. Hindi lang po kami nagkaintindihan, inay. Pinagbawalan mo na naman sigurong magsugal. Hayaan mo na lang kasi yung tao dahil yun ang kasiyahan niya. Matagal ko na nga po siyang hinahayaan sa gusto niyang gawin eh. Pinapabayaan ko na lang nga po kahit pumapasada lang siya para may maipang sugal. Ako na nga ho halos ang kumikilos dito sa bahay para mabuhay kami. Abay magtiis ka. Ginusto mo ang ganitong buhay, hindi ba? At isa pa, kung makapagsalita ka, masyado mong minamaliit ang anak ko. Kung ayaw mo sa ganitong buhay at sawa ka na sa kanya, pwede mo naman siyang iwan. Hindi lang naman ikaw ang babae sa mundo. Gusto ko pa sanang ipaintindi ang punto ko pero hindi ko na lang tinuloy dahil alam ko naman na kahit anong paliwanag ang gawin ko, si Banjo pa rin ang kakampihan niya. Kahit nung bago pa lang kaming mag-asawa ni Banjo, palagi na niyang kinukonsinti ang katamaran ng asawa ko. Asan nga pala si Banjo? Umalis po siya kani-kanina lang. Makikisabong po ata sa kabilang barangay. Bakit po pala kayo napasugod dito? Bakit? Bawal ba akong magpunta rito? Bahay naman namin ito ah. Hindi naman po sa ganon. Nagtatanong lang naman po ako. Dito na muna ulit ako titira. Naghiwalay na kami ng boyfriend ko kaya umalis ako sa bahay niya. Ganun po ba? Siguradong matutuwa si Banjo kapag nalaman niyang nandito kayo. May makakain ka ba riyan? Nagugutom ako eh. Hindi pa ako nagtatanghalian. Lugaw lang po ang meron eh. Gusto niyo po ba? Lugaw? Seryoso ka ba? Pakakainin mo ko ng lugaw? Ayoko niyan! Ganun po ba? Sige po, magsasaing po ako. Dalhin ko po muna sa kwarto itong mga gamit niyo, inay. Ako na ang magdadala. Magluto ka na lang. Pagod ako sa kalalakad kaya gusto ko munang iunat ang likod ko sa higaan. Gisingin mo na lang ako kapag kakain na. Sige po, inay. Pero bago ka magluto, bilhan mo muna ako ng yosi. Wala na po akong pera eh. Hiniram po kasi ni Banjo yung kinita ko sa paglalabada ngayong araw eh.
Problema ba yun? E di umutang ka kung saang tindahan ka pwedeng makautang. Ay nako, kahit kailan talaga mahina ka mag-isip. Huwag mong sabihing pagdadamutan mo ko. Hindi po, wala lang po talaga akong pera ngayon. Hintayin niyo na lang pong dumating si Banjo, baka may natira sa perang hiniram niya sa akin. Magluto ka na nga lang doon, baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Hindi ko na siya hinintay na magdalawang salita. Tumalikod na kagad ako at nagtungo sa kusina. Makalipas ang ilang minuto, muli siyang lumapit sa akin. Paano ako makakapagpahinga nito? Ayaw sumindi ng electric fan. Ang init-init pa man din. Nakalimutan ko lang pong sabihin sa inyo na wala po kaming kuryente. 3 buwan na po kasi kaming hindi nakakabayad kaya pinutulan na po kami ng linya. Lintik naman oo. Hindi mo ba magagawa ng paraan? Pasensya na po pero wala po akong magagawa eh. Hiniram po kasi ni Banjo yung perang ipambabayad ko sana sa kuryente namin. Eh paano ngayon yan? Araw at gabi ako magtitiis sa init? Nakakabuisit naman oo. Pagkasabi nun ay nagdadabog itong tumalikod. Sa halip na pagtuunan ng pansin, itinuon ko na lang ang atensyon ko sa pagluluto. Mahigit kalahating oras din akong naging abala bago natapos. Kaagad akong pumasok sa kwarto para tawagin ang biyenan ko. Tapos na po akong magluto, inay. Kain na po kayo. Nawalan na ako ng gana. Hihintayin ko na lang na dumating si Banjo para sabay kami. Sige po, inay. Kayo po ang bahala. Wala ka na bang gagawin? Ipaglaba mo nga ako. Marumi lahat ang damit ko wala na akong maisusuot. Nanghina ako sa sinabi nito. Pagod na ako sa maghapong paglalaba. Wala pa akong pahinga. Isa sa pinakaayaw kong ugali nito ay ang pagiging donya nito kung umasta. Mas masahol pa ito kay Banjo kung manduhan ako. Bukod doon mahilig din itong gumawa ng kwento para pag-awayin kaming mag-asawa. Kung ako ang masusunod, ayoko siyang makasama sa iisang bubong. Pero wala naman akong magagawa dahil wala kaming sariling bahay. Ngayon na po ba, inay? Malamang, wala ka namang ibang gagawin, hindi ba? Gawin mo na ngayon para ibibilad na lang sa araw bukas. May pagtutol man tumanguna lang ako. Paglabas ko ng kwarto ay bitbit ko na ang marurumi nitong mga damit. Nagtuloy-tuloy sa likod ng bahay kung saan naroon ang poso at doon ako pumwesto. Kalat na ang dilim sa paligid nang matapos akong maglaba. Sakto namang dumating si Banjo at may dalang patay na manok. Ikaw nang bahala kung anong luto ang gagawin mo dyan. Yung hiniram ko sa'yo, babayaran ko mamaya. Buti na lang nanalo ko kahit labag sa loob mo na pahiramin ako ng pera. Mabuti naman kung ganon. Alam mo naman kasi na ipambabayad ko yun sa kuryente natin eh. Siya nga pala, nandito si Nanay Edna. Nasa kwarto siya, nagpapahinga. Iluto mo na kaagad yan para… Sabi ko na nga ba't dumating ka na eh. Narinig ko ang boses mo. Mabuti naman at naalala mo pa akong dalawin. Ang akala ko kinalimutan mo nang may anak ka. Kahit kailan talaga ang drama mo anak. Magagawa ko ba yun? Anak kita, galing ka sa sinapupunan ko. Umibig lang naman ako kaya nalingat ako saglit. Pero huwag ka mag-alala, simula ngayon hindi na ulit ako aalis. Sinabi mo na rin yan dati ah. Pero kapag may nakikilala ka mas bata sa'yo, nakakalimutan mo ako bigla. Hindi na mauulit yon anak. Paulit-ulit din naman akong niloloko kaya ayoko na. Sabi ko naman sa inyo, Nay. Wala nang siseryoso sa inyo sa edad mong yan. Bihira na lang ngayon sa mundo ang lalaking katulad ko na sugal lang ang bisyo. Diyan ako bilib sa'yo anak eh. Hindi ka nagloloko kahit mukhang mas matanda pa sa akin ang asawa mo. Pero sa totoo lang, Nay, nagsasawa na ako. Kung may makilala nga lang akong mayaman, sasama ka agad ako eh. Masakit sa akin ang sinabing yun ni Banjo, subalit nagkunwari na lang akong walang narinig. Itinuon ko na lang ang atensyon sa paglilinis at pagluluto sa inuwi nitong manok. Nagpatuloy sa pagkukwentuhan ng mag-ina habang ako naman ay abala sa ginagawa. Matagal pa ba yan? Gutom na ako eh. Matigas pa po yung karne, inay. Matagal po talagang palambutin kapag ganitong manok panabong. Ano ba naman yan? Kanina pa kumukulo ang tiyan ko sa gutom. Gatungan mo ng gatungan para mabilis maluto. Magpapabili na lang muna ako ng tinapay at soft drinks, Nay. Aba, mukhang mapera ang anak ko ah. Medyo sinerte lang sa sabong, Nay. Nanalo ko ng 500. Siguro naman may balato ako riyan. Hatian mo naman ako sa napanalunan mo, anak. Hindi man lang nagdalawang salita ang biyanan ko. Kaagad itong inabutan ni Banjo ng pera.
Abot tenga ang ngiti ng babae at tumingin pa sa akin na tila nang iinggit. Marisa, ito ang pera. Bakit 100 lang? 300 ang hiniram mo sa akin ah. Saka ko na ibabalik yung pera mo. Ibili mo yan ng tinapay at soft drinks. Yung sukli, ibili mo na lang ng yosi. Akala ko ba babayaran mo na? Pambayad natin yun ng kuryente. Hindi ka na naman ba makaintindi? Sinabi ko nang saka ako na babayaran, hindi ba? Umalis ka na nga sa harapan ko. Sinisira mo yung gabi ko. Galit na ang boses nito kaya hindi ko na ipinilit pa ang gusto ko. Bagsak ang balikat na tumalikod ako at lumabas ng bahay para sundin ang utos nito. Medyo may kalayuan ang tindahan mula sa amin kaya inabot ng mahigit 10 minuto bago ako nakabalik. Naabutan ko silang masayang nagkukwentuhan. Pagtingin ko sa niluluto ko, bigla akong nanlumo dahil halos wala na yung apoy. Masama man ang loob, hindi na lang ako umimik. Nang maibigay ko sa kanila ang dala ko, ay pumwesto ulit ako sa harapan ng lutuan. Inaasahan ko na aalukin nila akong uminom ng soft drinks o kaya bigyan man lang ng tinapay pero hindi yun nangyari. Para silang walang ibang kasama dahil hindi man lang nila ako tinirhan. Siya nga pala Marisa, nakasalubong ko si Teresa. May sinabi pala siya sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Oo nga pala, nawala sa isip ko. Mabuti na lang pala at nakasalubong ko siya. Nakakaya ron sa tao kung nagkataon. Inaasahan pa naman niya na sasabihin mo sa akin. Sinong Teresa ba yan, anak? Si Isang ba? Yung crush mo nung elementarya? Opo, Nay. Siya nga. Ay, ang tagal ko na siyang hindi nakikita. Naalala ko pa halos araw-araw mo siyang kasabay pumasok at umuwi noon. Ang sabi mo pa nga, siya ang gusto mong pakasalan eh. Matagal na po yun. Masyado pa akong bata nun. Malabo nang mangyari yun dahil pareho na kaming may asawa. Wala naman akong sinasabi ah. Tumawa ang biyenan ko, tawang nanunukso. Bilang asawa ni Banjo, pakiramdam ko ng mga sandaling yun ay may kung anong matulis na bagay ang bumaon sa dibdib ko. Tumingin sa akin si Nanay Edna at muling nagsalita. Baka nagseselos ka, Marisa ah. Narinig mo naman ang sinabi ni Banjo. Matagal na panahon na raw yon. Naalala ko lang naman dahil narinig ko ang pangalang Teresa. Sa halip na magsalita, itinuon ko na lang ang atensyon ko sa niluluto ko. Kasinungalingan kasi kung sasabihin kong hindi ako nagseselos. Mas mabuti na wag na lang akong umimik at baka may masabi lang akong hindi maganda. Kapag nagkataon kasi ako lang din ang kawawa dahil paniguradong si Nanay Edna ang kakampihan na naman ni Banjo. Matagal pa ba yan? Gusto ko nang kumain at nang makapagpahinga na ako. Maaga pa akong aalis bukas. Saglit na lang ito. Pinalalambot ko lang yung hinulog kong patatas. Pagkasabi noon ay kumilos na ako para maghanda ng mga plato at kutsara. Nagsandok na rin ako ng kanin at kaagad kong sinunod ang ulam ng tuluyan na itong maluto. Ilang sandali pa ay magkakaharap na kami sa hapagkainan. Pagkatapos kumain, nagsialisan kagad sila at naiwan akong mag-isang naglilikpit. Kahit nagkalaman na ang tiyan ko ay nangihina pa rin ako. Wala pa akong pahinga simula umaga. Muntik na nga akong matumba habang nilalagay ang mga plato sa banggera dahil bigla na lang akong nahilo. Pagkatapos kong maglikpit, naghilamos lang ako saglit ng katawan at sumunod na rin sa kwarto namin. Usok ng sigarilyo ang sumalubong sa akin dahil naroon at naninigarilyo sina Nanay Edna at Banjo. Dumiretso ko sa katre at nahiga dahil sa sobrang pagod, kaagad akong hinila ng antok. Kinabukasan, maaga akong ginising ni Banjo para ihanda ang isusuot niyang damit. Bagaman inaantok pa, napilitan akong bumangon. Pwede ba akong sumama, Banjo? Wala naman akong laba ngayon eh. Sasama ka? Ano naman ang gagawin mo ron? Dagdag bigat ka lang sa tricycle. At isa pa, walang kasama rito si Nanay. Walang mag-aasikaso sa kanya. May tira pa namang kanin at ulam kagabi. Ipainit na lang niya kapag kakain na siya. Hindi ka pwedeng sumama. Diretso pasada na ako pagkatapos hapon na ako uuwi. Alam nga naman kasama kitang mamamasada. Pwede naman ah. Anong pwede naman? Nag-iisip ka ba? 5 pasahero na nga lang ang kasya sa tricycle. Babawasan mo pa? Ngayon lang naman eh. Sige na, Banjo. Tigilan mo nga ako. Ang kulit mo ha. Sinisira mo ang umaga ko. Bakit ba ayaw mo akong isama? Dahil ba kasama mo si Teresa? Walang kinalaman si Teresa sa desisyon kung wag kang isama. Wag mo siyang dinadamay sa usapan natin.
Hindi mo mayaalis sa akin ang mag-isip ng kung ano-ano dahil may nakaraan pala kayong dalawa. Asawa mo ko, Banjo. May karapatan akong magselos. Ewan ko sa'yo. Baliw ka na. Alis na nga ako bago pa ako tuluyang mabwisit sa'yo. Pagkasabi nun ay binitiwan niya ako at tinalikuran. Naiwan akong maluha-luha habang sinusundan siya ng tingin. Kesa umiyak ka riyan, magluto ka na lang ng almusal. Totoo po ba yung sinabi niyo kagabi, Inay? Dating may gusto si Banjo kay Teresa? Mukha ba akong sinungaling sa paningin mo? Hindi po. Gusto ko lang pong kumpirmahin kung totoo yon. Totoo yon. Sayang nga at hindi sila nagkatuluyan eh. Gustong gusto ko pa naman si Teresa para sa anak ko. Magluluto na po ako ng almusal. Pagkasabi nun ay lumabas na ako ng kwarto. Sinadya kong putulin na ang pag-uusap namin dahil pakiramdam ko anumang oras ay sasabog na ako sa emosyon. Inabala ko ang sarili ko sa paggawa ng mga gawaing bahay, subalit hindi ako nagtagumpay na baliwalain ang nararamdaman kong panibugho. Kung ano-ano na rin ang pumapasok sa isip ko, mga eksena na lalong dumudurog sa akin. Halos buong araw akong balisa at hindi makapag-isip ng maayos. Pagsapit ng 4:00, nakaupo ako sa may bintana nang lapitan ako ni Nanay Edna. Buong araw ka nang parang wala sa sarili. Huwag kang mag-alala. Uuwi pa rin naman yung si Banjo. Kung ano-ano na siguro ang iniisip mo ngayon dahil magkasama silang dalawa. Sa bagay, kung ako ang nasa lugar mo, ganyan din ang mangyayari sa akin. Pero ganyan talaga ang buhay eh. Ang gawin mo na lang kung sakaling may relasyon sila, ikaw na lang ang magpaubaya. Tutal mas nauna naman talaga sa'yo si Teresa eh. Umuwi ka na lang kaya sa lola mo. Siguradong namimiss ka na ng matandang baliw na yon. Alam ko pong ayaw niyo sa akin, pero wag niyo pong idadamay ang lola ko. Wala siya rito. Hindi niyo siya dapat sinasali sa usapan. Abat, sinisigawan mo na ako ha? Ang kapal ng mukha mong bruha ka? Pagkasabi nun ay bigla niya akong hinablot sa buhok. Kahit nasasaktan, hindi ako nanlaban. Ano ha? Lalaban ka? Lumaban ka para makita natin kung hanggang saan ang kaya mo. Mas lalo pa nitong hinigpitan ng pagkakasabunot sa buhok ko. Kumilos ako para alisin ang kamay nito sa ulo ko at dahil doon ay umusad kami ng umusad hanggang sa hindi napansin na nasa pintuan na pala kaming dalawa. Ang sumunod na nangyari ay pareho naming hindi inaasahan. Pareho kaming nawalan ng balanse at bumagsak sa hagdan. Mababa lang ang binaksakan namin dahil 2 baitang lang naman yon mula sa lupa, subalit nagtamo ng sugat sa gilid ng kilay si Nanay Edna matapos nitong mauntog sa nakausling bato. Nataranta ako nang may lumabas na dugo mula sa sugat nito. Nasugatan po kayo, Inay? Huwag mo akong lalapitan! Kasalanan mo ito eh! Humanda ka! Isusumbong kita kay Banjo! Hindi ko po ginusto ang nangyari. Kung hindi niyo po sana ako sinabunutan, hindi sana tayo mahuhulog eh. Huwag ka nang magpalusot! Kunwari ka pa, alam ko namang sinadya mong ihulog ako. Hindi po totoo yan. Tingnan ko lang mamaya kung sino sa atin ang paniwalaan ni Banjo. Pagkasabi nun ay tumayo na ito at pumasok sa loob ng bahay. Kaagad akong sumunod dahil nag-aalala pa rin ako sa kalagayan nito. Nakahinga na lang ako ng maluwag nang makita kong maliit lang naman pala yun. Lagyan po natin ng band-aid, Inay. Sa halip na pakinggan ang sinabi ko ay tinignan lang niya ako ng masama. Hindi ko na lang ipipilit pa ang gusto ko dahil baka magalit lang ito ng lalo. Kinagabihan, pag uwi ni Banjo ay kaagad itong sinalubong ni Nanay Edna. Nasa kusina ako at nasa pintuan ng mga ito pero rinig na rinig ko kung paano baligtarin ng babae ang buong kwento. Ilang sandali pa, may narinig na akong mga yabag na papalapit. Hindi na ako nagulat nang bumungad sa akin ang galit na mukha ni Banjo. Kasunod nun ay isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ko. Bakit mo tinulak sa hagdan si Nanay? Hindi ko siya tinulak. Nahulog kaming dalawa. Huwag ka nang magsinungaling. Sinabi na sa akin ni Nanay ang lahat. Sinasabihan ka lang daw niya na huwag mong pagselosan si Teresa. Pero nagalit ka na kagad at itinulak mo siya. Hindi totoo yan. Gusto mo pa talagang baliktarin si Nanay? Hindi ka pa nakontento sa ginawa mo sa kanya? Ni minsan hindi ko siya pinagbuhatan ng kamay tapos ikaw? Ang kapal na mukha mo, saktan siya. Pagkasabi noon ay isa na namang sampalang binitiwan nito na halos ikatumba ko. Sa susunod na saktan mo uli si Nanay, hindi lang sampalang aabuti mo sa akin. O ano, masarap bang masampal? Ha, sabi ko naman sa'yo akong paniniwalaan niya eh.
Nagawa pa talaga akong asarin ni Nanay Edna nang tumalikod na si Banjo at pumasok sa kwarto para magbihis. Hindi ko siya pinansin. Ibinalik ko na lang ang atensyon ko sa paghahanda ng pagkain sa lamesa. Pagbalik ni Banjo sa kusina ay tumalikod naman ako. Saan ka pupunta? Kakain na, hindi ba? Mauna na kayo, busog pa ako. Bahala ka sa buhay mo. Akala mo ba pipilitin kitang kumain? Wag na, uy! Alam ko naman yun, Banjo eh. Tuluyan ko na silang iniwan pagkatapos kong bitiwan ang mga katagang yun. Pagpasok ko sa kwarto namin, doon ako umiyak ng umiyak. Kinabukasan habang abala ko sa paglilinis ng bahay ay biglang may bisitang dumating. Si Teresa. Nakita niya ako pero hindi man lang niya ako pinansin. Nagtuloy-tuloy kagad siya sa loob ng kwarto. Narinig kong napasigaw sa tuwa si Nanay Edna nang makita ang babae. Anong ginagawa mo rito, Teresa? Hindi ka man lang kumatok bago muna pumasok. Anong kumatok ang sinasabi mo? Matagal nang welcome sa bahay na ito si Teresa. Mas nauna pa nga siya sa'yo eh. At isa pa, bisita ko siya kaya wala kang pakialam kung ano ang ginagawa niya rito. Nagtatanong lang naman po ako. Ang totoo niyan, ikaw talaga ang sadya ko, Marisa. Gusto ko kasing personal na ipaalam sa'yo na may nakuha na akong bagong labandera. Kaya simula bukas, hindi mo na ako kailangang ipaglaba. Ganun ba? Ayos lang, maghahanap na lang ako ng bagong mapapasukan. Yun lang ba ang sadya mo? Hindi, may sadya rin ako kay Banjo. Nasaan ba siya? Wala siya rito eh, pumasada. Bakit? Anong sadya mo sa asawa ko? Pumasada? Sakto naman pala, magpapahatid sundo kasi ako sa kanya eh. Pupunta ako sa palengke. Marami namang tricycle dyan eh. Bakit kailangang si Banjo pa? Bakit naman hindi? Ayaw mo nun kikita ang asawa mo? Huwag mo nalang intindihin niyang si Marisa. Ako na ang bahalang magsabi mamaya kay Banjo para sa'yo na didiretso pagkatapos niyang magtanghalian. Aasahan ko po yung sinabi niyo, Nanay Edna ha. Hihintayin ko po si Banjo. Sige po, aalis na ako. Sige. Mag-iingat ka ha. Salamat dito sa dala mong ulam. Sasabihin ko kay Banjo na galing ka rito. Abot tenga ang ngiti ng biyenan ko habang nagpapaalam kay Teresa. Nang tuluyang makaalis ang babae, binuksan ng matanda ang hawak nitong baunan at base sa naamoy ko mula roon, masasabi kong adobo ang laman nun. Sa wakas, makakatikim na rin ako ng masarap na ulam. Hindi puro itlog. Siguradong matutuwa si Banjo. Paborito pa naman niya ito. Adobo rin naman po yung niluto ko kagabi ah. Meron pa nga po roon eh. Ipapainit ko po mamaya bago dumating si Banjo. Wag na. Walang may gusto sa adobo mong maalat. Ikaw na lang ang kumain nun. Ito na lang ang ulam namin. Nasaktan ako sa sinabi niyang yon, pero hindi na lang ako umimik pa. Pagsapit ng 11:00, nasa bahay na si Banjo para kumain. Magkakaharap kaming tatlo sa hapagkainan at hindi man lang nila pinansin ang inihain kong ulam. Tanging yung bigay ni Teresa ang nilantakan nilang mag-ina. Anong masasabi mo anak? Ang sarap hindi ba? Magaling talagang magluto ng adobo si Teresa. Ang sarap nga, Nay. Kuwang-kuwa niya yung lasa na gusto ko. Ganito dapat ang lasa ng adobo. Pantay lang ang alat at asim, hindi yung sobrang alat. Wala bang sinabing oras si Teresa, Nay? Wala anak eh. Pagkatapos mong kumain, dun ka na dumiretso. Sige, sige. Bago ka nga pala umuwi mamaya, bumili ka ng bigas. Wala na tayong iluluto mamayang gabi eh. Bumili ka na lang sa tindahan. Baka gabi na ako makauwi. May pupuntahan pa ako. Saan ka pupunta? Kasama mo ba si Teresa sa pupuntahan mo? Ayan ka na naman sa mga tanong mo eh. Tigilan mo na nga ako. Nagtatanong lang naman ako eh. Oo at hindi lang naman ang sagot nun. Oo, kasama ko siya. Ano ngayon? May relasyon ba kayo ni Teresa? Kumain ka na nga lang dyan, Marisa. Ubusin mo yung adobo mong hindi ko maintindihan kung ano ang lasa. Naghahanap buhay ang asawa mo kung ano-ano ang mga tinatanong mo. Si Banjo po ang kinakausap ko, hindi kayo. Narinig mo kung paano ako sagot-sagutin itong asawa mo, Banjo? Hindi mo ako sinasagot pero siya, ang lakas ng loob niyang barahin ako. Hoy Marisa, ayusin mo yung pananalita mo sa nanay ko ah. Baka gusto mo na naman masaktan. Ano bang mali sa sinabi ko? Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Wala akong pakialam. Basta wag mong sinasagot-sagot ang nanay ko.
Kapag siya ang magsasalita ng hindi maganda sa akin, ayos lang. Pero kapag ako bawal, asawa mo ko, Banjo. Ipakita mo man lang na may pakialam ka sa akin kahit minsan. Tigilan mo nga ako, Marisa. Wala tayo sa pelikula. Itigil mo yung kadramahan mo. Hindi ako nagdadrama. Kahit kailan naman talaga hindi mo ako pinakitaan ng pagpapahalaga eh. Ginawa ko naman ang lahat para maging mabuting asawa sa'yo ah. Pero alila yata at hindi katuwang ang tingin mo sa akin eh. Anong alila ang sinasabi mo dyan? Hoy Marisa, mahiya ka nga. Kahit kailan hindi kita inalila. Mag-asawa tayo kaya dapat lang naman talaga na pagsilbihan mo ko. Kung pagiging alila na pala sa iyon, bukas ang pinto. Umalis ka kung gusto mo. Wala namang kaso sa akin kahit pagsilbihan kita ng habang buhay, Banjo eh. Gustong gusto ko nga mismo na ako ang nag-aasikaso sa'yo. Ang sa akin lang naman, sana iparamdam mo rin sa akin na mahalaga ako sa'yo. Lintik na drama yan. Kain na lang ako kumain. Nawalan na ako ng gana. Nawalan na rin ako ng gana. Sumunod na tumayo ang biyanan ko at umalis. Nang mapag-isa, napaiyak na lang ako dahil sa sama ng loob. Ito ang unang beses na naglabas ako ng hinanakit kay Banjo pero tinalikuran niya lang ako. Ni hindi man lang niya sinubukang intindihin ang sinasabi ko. Pakiramdam ko tuloy ng mga sandaling yon ay sasabog ako dahil sa sobrang bigat ng dibdib ko. Makalipas ang ilang araw. Mabuti naman at nandito ka na. Ipagtimpla mo nga kami ng kape. Utos sa akin ni Banjo nang makita niya akong dumating. 3:00 na ng hapon at kauuwi ko lang galing paglalaba. Gaya ng madalas kong madatnan, nagsusugal na naman silang mag-ina kasama si Teresa. Halos araw-araw nang nagpupunta si Teresa dito sa bahay. Sa halip na magsalita, hinahayaan ko na lang dahil alam kong mag-aaway lang kami ni Banjo kapag sinita ko sila. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, ipagtimpla mo kami ng kape. Wala na tayong asukal eh. Problema ba yun? Di bumili ka. Bumili ka na rin ng bigas, hindi ba kami nagtatanghalian? Hinintay mo pa talaga akong dumating? May pera ka naman ah. May pangsugal ka pero wala kang pambili ng bigas? Abat, ayusin mo yung pananalita mo ha. Pinapaya mo ko sa sarili kong pamamahay. Gusto mo bang tamaan ka na naman sa akin? Hindi kita pinapahiya. Sinasabi ko lang ang totoo, Banjo. Talagang gusto mong makatikim ha? Hayaan mo na si Marisa, Banjo. Ikaw naman masyadong mainitin ang ulo mo. Pasalamat ka't may bisita tayo. Ginagalit mo na naman ako. Bumili ka na nga lang ron. Sige na, Marisa. Sundin mo nang inuutos sa'yo ni Jojo para hindi na kayo mag-away. Ikaw naman kasi dapat bago ka umalis, ginagawa mo ng trabaho mo rito sa bahay. Alam mo, hindi na ako magtataka kung isang araw, bigla ka na lang ipagpalit nitong asawa mo. Ikaw rin, baka magsisi ka. Ako rin, hindi ako magtataka kung maghanap ng ibang asawa mo. Puro na lang yata sugal ang inaatupag mo eh. May bahay ka pero kulang na lang dito ka na tumira. Alam ba ng asawa mo yan? Hindi naman ako takot na mawala ng asawa eh. Hindi lang naman siya ang lalaki sa mundo. Ikaw, takot kang mawala ng asawa dahil kapag iniwan ka ni Banjo, wala nang papatol sa'yo. Nainsulto ako at nasaktan sa sinabi niyang yun. Tama ang sinabi niya eh. Takot nga akong mawala ng asawa. Hindi dahil sa kadahilan ng wala nang papatol sa akin, kung hindi dahil mahal na mahal ko si Banjo. Mahal ko ang asawa ko. Nagtitiis ako sa kanya at sa buhay na meron kami dahil hindi ko siya kayang iwanan. Oh, bakit natahimik ka? Tama ako, hindi ba? Hindi na ako umimik. Sa halip tinalikuran ko na lang sila at lumabas ako ng bahay. Malapit na ako sa tindahan nang may makasalubong akong magnanay na masayang naglalakad. Hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit. Matagal ko na rin gustong magkaanak, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nabubuntis. 5 taon na kaming nagsasama ni Banjo pero wala pa rin kaming anak. Ayokong isipin na isa sa amin ang may problema, siguro hindi pa lang talaga oras para magkaroon kami ng supling. Marahil dahil sa estado ng buhay namin kaya hindi pa kami pinagkakalooban. Pero kung ako lang sanang masusunod, gusto ko nang magkaanak. Handang-handa na akong maging isang nanay. Napapitlag ako sa kinatatayuan dahil bigla na lang kumulog at kumidlat. Kasunod noon nagdilim ang kalangitan. Malalaki ang mga hakbang na nagpatuloy ako sa paglalakad. Hindi masyadong malayo ang tindahan sa bahay namin kaya nakauwi na ako kagad bago pa man bumuhos ang malakas na ulan.
Bumalik ako sa kusina at paglabas ko ay may bitbit na akong 3 tasang kape. Pagdating sa tapat nila, bigla akong natapilok ng saktong ibababa ko na sana sa tabi ni Teresa ang kape niya. Nawalan ng balanse ang pagkakahawak ko sa tasa at natapon ang laman nun sa mga hita nito. Dahil mainit, napasigaw ito sa sakit. Nang tangkain ko siyang punasan ay tinulak niya lang ako at sininghalan. Sinadya mo ito, no? Hindi ko sinasadya. Bigla lang akong nahilo eh. Pasensya na. Sinungaling! Pagkasabi noon ay dinampot nito ang isang tasa at itinapon sa mukha ko ang laman. Napasinghap ako at napasigaw sa sakit. Mabuti na lang at hindi sumakto sa mga mata ko. Anong pakiramdam? Masakit, hindi ba? Akala mo ba palalampasin ko tong ginawa mo? Sinabi ko naman pong hindi ko sinasadya eh. Tumigil ka na, Marisa. Ikaw na nga may kasalanan. Ikaw pa may ganang magalit. Tumabi ka riyan, Banjo. Tuturuan ko lang ng leksyon ng babaeng yan. Magsasalita pa sana ako pero biglang pinatahimik ako ng malakas na sampal ni Banjo. Sa sobrang lakas muli akong napaupo sa sahig. Siguro naman magtatanda ka na niyan. Napaiyak ako hindi dahil sa sakit ng sampal nito, kung hindi dahil sa pakiramdam na wala akong kakampi. Dahil kahit siya na asawa ko ay hindi man lang ako dinamayan. Ang sumunod na tagpo ay naiwan akong mag-isa sa bahay dahil hinatid nilang mag-ina si Teresa. Nang mga sumunod na araw, napansin kong napapadalas ang pagkahilo ko. Bigla-bigla na lang din akong nasusuka lalo na kapag umaga. Iniisip ko na may sakit ako kaya isang umaga kinausap ko si Banjo. Pupunta ako kay Lola, magpapagamot ako. Di pumunta ka. Hindi naman kita binabawalan na umalis ah. Hindi mo man lang ba ako sasamahan o ihahatid man lang? Sasamahan? Ihahatid? Ano ka, bata? Hindi, pero asawa mo ko. Kaya mo na yung mag-isa. Alam mo namang ayaw sa akin ng lola mo. At ayoko rin naman sa kanya. At isa pa, nakakapagod kaya umakyat sa bundok. Bakit kasi sa taas pa ng bundok kayo nakatiray? Ilang beses mo nang tinanong yan at ilang beses ko na ring sinagot. Ayaw makihalubilo ni Lola sa ibang tao. Ayaw o takot sa tao? Ganyan talaga kapag taong bundok. Buti nga nakaalis ka na ron eh. Pero kung hindi mo ako napangasawa, di sana taong bundok ka pa rin ngayon. Hindi ka ba talaga sasama? Makulit ka na naman. Sinabi ko na ngang hindi eh. Sige, ayos lang. Ako na lang mag-isa. Aabutin siguro ako ng 2 o 3 araw doon. Ang tagal ko na rin kasing hindi nakakapasyal doon eh. Sige lang. Hindi ako mamamatay kung wala ka. Pagkasabi noon ay lumabas na ito ng kwarto. Ako naman, ipinagpatuloy ko ang pagkakarga ng damit sa bag na dadalhin ko. Hindi ako nagpaabot ng tanghali. Pagkatapos kong mag-almusal ay umalis na kagad ako. Kalahating oras sa jeep at mahigit 1 oras naman ang iginugol ko sa pag-akyat bago ako nakarating kina Lola. Hindi pa man ako tuluyang nakakalapit ay nakita ko nang nakatayo si Lola sa labas ng kanyang kubo. Naramdaman nito marahil na may paparating kaya lumabas kagad. Nakakunot ang noo nito nung una pero nang makilala ko ay biglang umaliwalas ang mukha nito. Hindi ko napigilan ang sarili ko na takbuhin ang pagitan namin at sinalubong siya ng mahigpit na yakap. Ikaw na ba talaga yan, Apo? Opo, Lola. Nakakatampo naman po kayo. Hindi niyo kagad ako nakilala. Hindi naman sa ganon, Apo. Ang laki kasi ng ipinagbago ng itsura mo. Pumayat ka at… Teka, anong nangyari sa mukha mo? Bakit may lapnos? At bakit may sugat sa gilid ng labi mo? Wala po ito, Lola. Dala lang ng sariling kapabayaan. Kamusta po kayo rito? Pasensya na po kayo kung ngayon lang ako nakadalaw Alam kong masama ang magsinungaling pero wala akong pagpipilian. Hindi ko pwedeng sabihin kay Lola ang totoong nangyari dahil ayaw ko siyang mag-alala sa kalagayan ko. Baka nga hindi na niya ako pabalikin pa sa bahay kapag nalaman niya ang mga pinagdadaanan ko. Alam ni Lola na tamad si Banjo pero hindi niya alam na sinasaktan ako ng asawa ko. Ayos lang ako, Apo. Ikaw, kumusta ka? Ang laki talaga ng pinagbago ng katawan mo. Ayos lang naman din po ako, Lola. Sigurado ka ba? Iba ang sinasabi ng mga mata mo sa sinasabi ng labi mo, Apo. Opo, Lola. May nararamdaman lang po ako ngayon kaya siguradong ibang nakikita nyo sa mga mata ko.
Halika nga't pumasok na muna tayo para makaupo ka. Pagod ka lang siguro sa pag-akyat kaya namumutla ka. Teka, heto ang tubig. Uminom ka muna. Salamat po. Nagugutom ka ba? Gusto mong kumain? Nalipasan na po yata ako ng gutom, Lola eh. Nagugutom na ako kanina nung umakyat pa lang ako pero ngayon hindi na po. Pasaway kang bata ka. Dapat nagbaon ka man lang ng tubig at tinapay. Kailan ka pa nagsimulang magsuka? Itong mga nakaraang araw lang, Lola. Madalas din akong mahilo eh. Ang totoo po niyan, kaya ako nagpunta rito para magpagamot. Hindi kita kailangang gamutin, Apo. Wala kang sakit. Pagkasabi nun ay hinawakan niya ang kanang kamay ko at ipinatong ang dalawa niyang daliri sa pulso ko. Kung wala po akong sakit, bakit madalas akong mahilo at masuka, Lola? Dahil buntis ka, Apo. Buntis po ako? Oo, Apo. Buntis ako? Magiging nanay na ako? Natupad na ang matagal ko nang pinapangarap. Masaya ako para sa iyo, Apo. Salamat, Lola. Siguradong matutuwa si Banjo kapag nalaman niya ito. Magiging tatay na siya. Sana naman magsipag na siya para sa magiging anak ninyo. Sigurado po yan, Lola. Sana nga, Apo. O siya, anong balak mo ngayon? Uuwi ka ba kagad para ipaalam sa kanya yan? Opo, pasensya na po kung hindi na ako magtatagal dito, Lola, ha? Ayos lang, Apo. Naiintindihan ko naman. Hayaan mo, ako na lang ang papasyal sa'yo sa mga susunod na araw para na rin matignan kung ayos bang kalagayan mo o ng bata dyan sa tiyan mo. Sige po, Lola. Pero kaya niyo pa po bang mag-akyat baba rito sa bundok? Tinanong mo pa talaga yan. Alam mo na naman ang sagot. Ay, oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Bago ka umalis, saluhan mo muna akong kumain para na rin may lakas ka habang bumababa. Sige po, Lola. Makalipas ang 1 oras, tuluyan na nga akong nagpaalam at umalis sa bahay ni Lola. Magdahan-dahan ka sa paglalakad, Apo ko. Baka madulas ka. Opo, Lola. Salamat sa pag-aalala. Hintayin ko po kayo sa bahay sa mga susunod na araw, ah. Darating ako, Apo. Niyakap ko muna ng mahigpit si Lola bago ako naglakad palayo. Malapit nang magdilim nang makarating ako sa bahay. Halata pang nagulat si Nanay Edna nang makita ko. Bakit nandito ka na kagad? Akala ko ba 3 araw ka mawawala? May importante po kasi akong sasabihin kay Banjo kaya bumalik agad ako. Nasaan po ba siya? Wala siya rito. Nasa sabungan. Ano ba yung importanteng sasabihin mo sa kanya? Bawal ko po munang sabihin sa inyo, Inay. Dapat si Banjo ang unang makaalam. Di wag. Ang dami mong alam. Sa halip na pansinin ang pagtataray ng biyenan ko ay dumiretso na lang ako sa kwarto at nahiga. Makalipas ang halos 1 oras ng paghihintay ay dumating na rin si Banjo. Ang sabi ni Nanay, may importante ka raw sasabihin sa akin. Ano ba yun? Buntis ako, Banjo. Tama bang narinig ko? Buntis ka? Oo, Banjo. Magiging tatay ka na. Anong sinasabi mong magiging tatay na ako? Ipalaglag mo yan. Anong sabi mo? Ipalaglag? Oo, dagdag gastos lang yan eh. Gipit na nga tayo tapos magdadagdag ka pa ng paalamunin. Ipalaglag mo na yan habang maaga pa. Banjo, naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Anak natin ito tapos gusto mong ipalaglag ko? Anong klase kang tatay? Tigilan mo na nga ako, Marisa. Nagiging practical lang ako. Kawawa lang ang bata na yan sa oras na itinuloy mo ang pagbubuntis mo. Ano ipapalamon mo dyan? Paano ka makakapagtrabaho? Bakit ganyan ka magsalita? Hindi ka ba masaya na magkakaanak na tayo? Sinabi ko na hindi ba? Dagdag gastos lang yan. Dagdag palamunin. Ang dami na nga nating problema, dadagdagan mo pa? Mag-isip ka nga, Marisa. Ikaw ang mag-isip, Banjo. Sa tingin mo ba tama yung mga pinagsasasabi mo? At sino ang tama? Ikaw? Alam mo, bahala ka kung gusto mong ituloy ang pagbubuntis mo. Pero wag mo kong idadamay sa responsibilidad, ha? Alagaan mo yung mag-isa. Buhayin mo mag-isa. Talagang yun ang gagawin ko. Kung ikaw hindi mo kayang magpakamagulang sa anak mo, ako kaya ko. Itutuloy ko itong pagbubuntis ko sa ayaw at sa gusto mo. Gawin mo kung ano ang gusto mo.
Basta wag na wag mo ko idadamay sa kalokohan mo na yan ha. Kung ayaw mong ako mismo magtanggal niyan sa tiyan mo. Naintindihan mo ba ako? Pagkasabi nun ay naramdaman kong may idinikit siya sa tiyan ko. Nang tignan ko kung ano yun, napaatras ako nang makita kong baril ang hawak nito. Ha? Bakit ka may baril? Saan mo nakuha yan? Hindi ka dapat humahawak ng ganyan, Banjo. Paano kung maiputok mo yan kung kani-kanino? Hindi mo na problema yun. Ang problemahin mo kung paano mapapalaki mag-isa yung bata dyan sa tiyan mo. Sinasabi ko sa'yo, Marisa ha, hindi ako magdadalawang isip na iputok sa'yo tong baril na hawak ko sa oras na bigyan mo ko ng konsumisyon dyan sa dinadala mo. Kung makapagsalita ka parang hindi mo anak itong nasa tiyan ko. Napakasama mo. Masama talaga ako. Kaya wag mo kong sinusubukan. Pagkasabi nun ay tinalikuran niya ako. Nangihina akong napaupo habang umiiyak. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok si Nanay Edna. Ang akala ko ay pagtatawanan niya ako pero hindi yun ang nangyari. Sa halip nilapitan niya ako at niyakap. Huwag kang masyadong magpapadala sa emosyon. Baka makasama yun sa bata. Yon ang unang beses na kinausap niya ako sa malumanay na boses kaya hindi ko naiwasang magtaka. Inay? Alam kong nagtataka ka pero hindi naman ako kasing sama ng inaakala mo. Ayaw ko sa'yo pero hindi ko pwedeng isawalang bahala ang bata dyan sa tiyan mo. Apo ko pa rin yan. Kaya tahan na, baka makasama sa bata ang sobrang pag-iyak. Salamat po. Hindi ko napigilan ang sarili ko na yakapin si Nanay Edna. Kung sino pa talaga yung tao na inaasahan kong hindi matutuwa sa pagbubuntis ko, siya pa pala ang dadamay sa akin. Pinahanga mo ko. Hindi ka nakinig sa gustong mangyari ni Banjo. Huwag kang mag-alala. Susuportahan kita dyan sa pinagbubuntis mo. Maraming salamat po, Inay. Wala yun. Halika, tumayo ka. Mahiga ka muna rito. Dapat maging maingat ka sa mga kilos mo simula ngayon. Magpahinga ka na muna. Ako na ang bahalang magluto. Huwag ka nang umiyak ha. Huwag mo na rin masyado pang isipin ang mga sinabi ni Banjo. Ang gawin mo, ipahinga mo ang isip mo at pumikit ka lang hanggang sa makatulog. Gigisingin na lang kita mamaya kapag kakain na. Opo, Inay. Salamat po ulit. Nang lumabas si Nanay Edna ay ginawa ko ang sinabi nito. Dahil marahil sa labis na pagod, kaagad akong nakatulog. Sa mga sumunod na araw, naging kain-tulog na lang ang trabaho ko kapag nasa bahay na ako. Ayaw akong pakilusin ni Nanay Edna. Siya na halos ang gumagawa sa mga gawaing bahay. Naglalabada pa rin naman ako pero kasama ko siya. Tinutulungan niya ako para hindi ako masyadong mapagod. Ang biyanan ko ang naging katuwang ko sa bawat araw habang ang asawa ko naman ay halos hindi na mapirme sa bahay. Maya't maya ito kung umalis. Hinahayaan ko na lang dahil alam kong mag-aaway lang kami sa oras na pinakailaman ko siya. Isang hapon, kagagaling lang namin ni Nanay Edna sa paglalabada nang makarinig kami ng hagik-gik ng babae pagdating namin sa bahay. Nagkatinginan kaming dalawa at sabay na pumasok sa loob. Naistatwa ako sa kinatatayuan ng bumungad sa akin sina Teresa at Banjo na hubot-hubad at masayang naglalampungan. Nang makabawi sa pagkabigla ay galit kong nilapitan ng babae at hinila sa buhok. Sinasabi ko na nga ba malandi ka, mga agaw, haliparot! Ano ba? Pitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Banjo, tulungan mo ako! Tama na yan, Marisa! Tumigil ka! Kailan pa ha? Kailan niyo pa ako niloloko? Ang kapal ng mukha mo! Hindi mo na nga magawang magpakatatay sa anak mo! Nagawa mo pa talagang maghanap ng kabit? Ganitong babae bang gusto mo? Yung katulad mong sugarol? Sumusobra ka na, Marisa! Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong paduguin ko yan! Sige, gawin mo! Diyan ka naman magaling sa pananakit! Talagang ayaw mong tumigil ha? Tumayo si Banjo at bigla akong sinakal dahilan para mabitiwan ko ang buhok ni Teresa. Ang akala ko ay tatakas na kagad ang babae pero nanlaki ang mga mata ko nang tadyakan niya ako sa mismong tiyan ko. Hindi lang isa kung hindi dalawang beses. Ano ha? Akala mo aatrasan kita? Nataranta ako nang may maramdaman akong mainit na likido na lumabas sa hita ko pababa. Banjo! Yung anak natin! Dinudugo ka, Marisa! Madali ka, Banjo! Buhatin natin siya! Dalhin natin sa ospital! Hayaan mo siya, Nay!
Kasalanan niya naman kung bakit nangyari yan. At isa pa, ang layo ng ospital. Tulungan niyo ako! Yun ang huling mga katagang nabitiwan ko bago ko nawala ng malay. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nawala ng malay. Nang magising ako ay isang pamilyar na mukha ang bumungad sa akin. Lola? Ako nga, Marisa. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Ano pong nangyari? Hindi mo ba maalala? Lola, pwede mo bang tignan kung maayos ang lagay ng anak ko? Natatandaan ko kasi na dinugo ako eh. Lola? Bakit po? Bakit wala kayong imik? May problema po ba? Wala na ang bata sa tiyan mo, Apo. Nakunan ka. Nakunan? Hindi totoo yan. Baka nagkakamali lang po kayo. Tignan mo ulit, Lola. Pakiusap. Pagkasabi nun ay pilit kong hinila ang isa niyang kamay at ipinatong sa tiyan ko. Nang pumasok si Nanay Edna ay sa kanya nabaling ang atensyon ko. Inay, totoo bang sinabi ni Lola? Oo, Marisa, wala na ang anak mo. Dahil sa sinabing yun ng biyanan ko ay tuluyan nang kumawala ang mga luhang kanina pa nagbabantang bumuhos. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Nilapitan ako ni Lola at niyakap. Ang sakit, Lola! Bakit naman kinuha kagad siya sa akin? Hindi ko man lang siya nakita o nahawakan. Malalampasan mo rin ito, Apo. Baka hindi pa talaga panahon. Kasalanan ko po ito. Hindi ko na sana sinugod si Teresa. Sana hinayaan ko na lang sila. Buhay pa sana ang anak ko. Nawala ang anak ko dahil sa akin, Lola. Wala kang kasalanan, Apo. Kasalanan ito ng asawa mo. Kasalanan nila. Pinabayaan ka nila. Hindi ko po matatanggap, Lola. Ang hirap. Ang tagal ko nang gustong magkaanak pero ganun lang kadaling nawala. Matatanggap mo rin ang nangyari, Apo. Tutulungan kitang makausad. Magpagaling ka na. Uuwi na tayo. Aalis ka na sa impyernong bahay at buhay na ito. Marisa? Bakit po, Inay? Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad sa mga nagawa ko sa'yo at sa mga nagawa sa'yo ng anak ko, Marisa. Kahit lumuhod ako ngayon sa harapan mo, alam kong hindi pa rin mababawasan ang sakit na nararamdaman mo. Kalimutan niyo na po yun, Inay. Pinatawad ko na po kayo nung araw pa lang na tinanggap niyo ang pinagbubuntis ko. Sana hayaan mo kung makabawi sa'yo, Marisa. Hindi mo kailangang umalis dito. May karapatan kang manatili sa bahay na ito dahil asawa ka ni Banjo. Hindi ko papayagan na tumira pa rito ang apo ko. Wala nang dahilan para manatili siya sa bahay na ito. Wala nang anak niya at niloko siya ng asawa niya. Maaalala niya lang ang lahat kung hindi siya aalis rito. Ramdam ko ang galit sa bawat salitang binitiwan ni Lola. Ngayon ko lang siya nakitang nagalit ng ganun. Naiintindihan ko kung yan ang gusto mo, pero hayaan sana nating si Marisa ang magdesisyon para sa sarili niya. Hindi! Sa pagkakataong ito ako na ang magdedesisyon para sa kanya. Tapos na siyang magdesisyon para sa sarili niya at tignan mo kung ano ang naging bunga. Ang tinutukoy ni Lola ay ang desisyon ko nung magpakasal ako kay Banjo kahit tutol siya sa relasyon namin. Nagkatotoo nga ang sinabi niya noon na walang magandang maidudulot sa akin ang desisyon ko. Kung nakinig lang sana ako, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. At sa pagkakataong ito, tama na naman si Lola sa mga sinabi niya na wala nang dahilan para manatili pa ako sa bahay na ito. Sasama po ako kay Lola, Inay. Tama po siya. Wala nang dahilan para manatili pa ako rito. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. Kung sakaling magbago ang isip mo, pwede kang bumalik dito kahit anong oras. Hindi na po siguro. Ikaw ang bahala. Ipagdarasal ko na lang na sana mabilis mong makalimutan ang lahat. Salamat po, Inay. Sige, lalabas na ulit ako para makapag-usap kayo ng lola mo. Tumango lang ako bilang pagtugon. Nang tumalikod si Nanay Edna, ay bumalik kay Lola ang tingin ko. Nahuli ko siyang nakatingin ng masama sa papalayo kong biyanan. Lola, bakit po ang sama ng tingin niyo kay Nanay Edna? Dapat ba na matuwa ako sa kanya? Isa siya sa nagpahirap sa'yo.
Humingi naman po siya ng tawad, Lola. At isa pa, nagbago na po ang trato niya sa akin nang malaman niyang buntis ako. Kahit na, hindi pa rin noon mababago ang katotohanan na pinagmalupitan ka niya. Tapos gayon niya gustong bumawi kung kailan huli na ang lahat. Sa oras na makaalis tayo sa bahay na ito, hindi na ulit ako papayag na bumalik ka pa rito. Kung kailangan ikulong kita para hindi ka na makaalis, gagawin ko. Hindi niyo na po kailangan gawin yon, Lola. Ayoko na rin naman pong bumalik pa rito. Mabuti naman kung ganon. O siya, sige na, magpahinga ka na muna. Matulog ka ng matulog para bumalik kagad ang lakas mo. Hindi ko po alam kung paano makakatulog ng mahimbing matapos ang nangyari sa akin, Lola. Parang walang ibang gustong gawin ang katawan ko kung hindi ang umiyak ng umiyak. Hindi na muling nagsalita si Lola. Sa halip lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Makalipas ang isang araw, magpaalam ka na sa biyanan mo. Uuwi na tayo. Ngayon na po ba mismo, Lola? Oo, hindi ko na kaya pang magtagal sa bahay na ito kasama ang mga taong dahilan kung bakit nasa miserabling sitwasyon ka ngayon. Hindi ko kayang makita na nagagawa pa rin nilang makakain at makatulog ng maayos habang ikaw halos hindi mo na magawang lumunok ng pagkain. Pinuntahan ko na nga si Nanay Edna at nagpaalam. Hindi ko masisisi ang lola mo kung bakit malaki ang galit niya sa amin. Tama naman siya sa mga sinabi niya eh. Kami ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng yan sa'yo. Galit na galit nga po si Lola. Kaya mas mabuti na po talaga na umalis na kami rito para magkaroon na ng katahimikan ng lahat. Mag-iingat kayo. Yung sinabi ko sa'yo ha, pwede kang bumalik kung kailan mo gusto. Opo, Inay. Salamat po. Mag-iingat din po kayo palagi. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon ni Nanay Edna, ay umalis na kagad kami ni Lola. Hindi na ako nag-abala pang magpaalam kay Banjo dahil hindi pa ako handang makaharap siya ulit. Masyadong malalim ang sugat na binigay niya sa akin at sa tingin ko ay aabutin yun ng ilang taon bago tuluyang maghilom. Makalipas ang isang linggo, gabi na pero umiiyak ka pa rin, Apo. Buong araw ka ng ganyan. Itong pagkain mo rito hindi mo naman ginalaw. Paano ka lalakas niyan kung hindi ka kakain? Simula nang dumating tayo rito ay wala ka pang maayos na kain. Ayoko pong kumain, Lola. Wala po akong gana. Ano bang balak mo? Iiyak na lang palagi. Apo, alam ko naman na sobrang hirap ang pinagdaraanan mo ngayon, pero wag mo naman sanang pabayaan ng ganito ang sarili mo. Pasensya na po, Lola. Hindi ko lang po talaga maiwasang maiyak kapag naaalala ko ang nangyari. Para po kasi akong dinudurog sa sobrang sakit eh. Alam ko, minsan na rin akong nawalan kaya alam ko ang pakiramdam. Pero sana naman, Apo, tulungan mo ang sarili mo na makabangon. Para saan pa, Lola? Nakakawalang gana na eh. Kung ganito rin lang nawala na sa akin ang lahat, ayoko na pong magpatuloy pa. Ako ang nasasaktan at nahihirapan para sa'yo, Apo. Ayokong nakikita kang ganyan. Hayaan niyo na lang po ako, Lola. Anong hayaan ang sinasabi mo? Hindi ko pwedeng gawin yon, Apo. Ngayon mo ko mas kailangan. Wala na rin akong pinagkaiba sa mga taong may kagagawa nito sa'yo kung ganun ang gagawin ko. Sige na, Apo, kahit konting subo lang, para lang magkaroon ng laman yung tiyan mo. Wala po akong gana, Lola eh. Ilagay niyo na lang po dyan sa tabi. Kakain na lang po ako kapag nagutom ako. Ilang araw mo nang sinasabi yan pero napapanis lamang ang pagkain na binibigay ko sa'yo. Sige na, Apo, kahit konting… sabi na ayoko eh! Pasensya na, Lola. Hindi ko po sinasadyang tabigin ang kamay niyo. Natapon po tuloy ang pagkain. Ayos lang, Apo. Naiintindihan ko. Sige, magpahinga ka na lang muna. Pagkatapos linisin ni Lola ang pagkain kumalat sa sahig, ay iniwan na niya ako. Nang gabing yun, dala marahil ng pagod ko sa buong araw na pag-iyak, ay kaagad akong nakatulog. Mga bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako dahil may narinig akong kaluskos sa labas.
Lumabas ako ng kwarto namin at nagulat ako nang makita ang isang nakakakilabot na nilalang na may itim na balat. Mahaba ang buhok na parang may sariling buhay, matutulis ang mga kuko at may nakausling mga pangil. Sa kinatatayuan nito ay nakakalat ang malansang dugo na galing sa kamay nitong may hawak na dumudugong bagay. Lola? Biglang nagbago ang itsura ng nilalang nakaharap ko. Naging isang normal na tao. Hindi na ako nagulat nang makilala kung sino yon. Saan ka galing, Lola? Bakit duguan ka? Hindi ba't matagal na tayong nangako sa isa't isa na kalilimutan na natin ang pagiging aswang? Lahat ng tao ay may kanya-kanyang sikreto na tinatago at ito ang lihim na meron kami ni Lola. May lahi kaming aswang, gabunan ng tawag sa uri na meron kami. Sa henerasyon ni Lola, bukod tanging siya na lang ang buhay. Ayaw niya na lumaki kung katulad ng mga kauri namin, kaya umalis kami sa amin at tumira sa bundok na ito para mamuhay ng payapa at kalimutan ang totoo naming pagkatao. Huwag mo nang alamin kung saan ako nang galing. Oh, eto, kainin mo para lumakas ka. Pagkasabi noon ay inabot niya sa akin ang bagay na hawak niya. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ko kung ano yon. Ha? Puso ng tao? Lola, anong ginawa mo? May usapan tayo, hindi ba? Ikaw ang nagdala sa akin dito noon dahil ayaw mong lumaki kung katulad ng mga kauri natin. Ang sabi mo, kalilimutan na natin ang pagiging aswang. Pero ano yan? Ano yung nakikita ko? Matagal mo na ba itong ginagawa, Lola? Matagal mo na bang sinira ang pangako natin? Ilang inosenteng tao na bang nabiktima mo? Hindi ko sinira ang pangako natin. Ngayon ko lang ulit ginawa ito, Apo. Huwag ka nang maraming tanong. Kainin mo na lang ito. Ayoko. Hindi ako kakain yan. Paano mo nagawa yan, Lola? Hindi ka ba naawa sa taong biniktima mo? Hindi. Dahil nararapat lang sa kanila ang ginawa ko. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Natigilan ako sa sinabing yun ni Lola. Kasunod nun ay sumikdo ang kaba sa dibdib ko. Lola, huwag mo pong sabihing… Oo, Apo. At tama lang sa kanila ang ginawa ko. Biglang nanlambot ang mga tuhod ko at napaupo ako nang wala sa oras. Hindi ako makapaniwala sa mga kasalukuyang nangyayari. Tumingin ako kay Lola. Partikular sa pusong hawak-hawak pa rin niya. Kung ganun, kilala ko pala kung sino ang nagmamay-ari ng pusong yun. Paano mo nagawa yan, Lola? Paano mo nagawang pumatay? Dahil nararapat lang sa kanilang mamatay, Marisa. Hindi sila tao. Masahol pa sila sa mga katulad natin. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat. Nararapat? Pinatay mo sila at tinanggalan ng puso, Lola. Nararapat ba yun sa kanila? Kailan ka pa naging ganyan kasama? Sila ang nag-udyok sa akin na gawin ito. Tignan mo kung anong ginawa nila sa'yo. Ipinaghiganti lang kita. Hindi mo na dapat ginawa yun, Lola. Hindi ko naman gustong maghiganti sa kanila eh. Alam kong hindi mo kayang maghigante kaya ako na ang gumawa. Dahil hindi ko kayang makita kang naghihirap habang sila ay nagagawa pa rin nila ang mga bagay na gusto nila. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin ang makita ka sa ganyang kalagayan at ang marinig sa bibig mo ang mga salitang ayoko nang mabuhay pa? Ang sakit para sa akin noon, Apo. Kaya sana naman maintindihan mo kung bakit ko yun nagawa. Pati ba si Nanay Edna pinatay niyo, Lola? Si Banjo lang sana ang gusto kong patayin. Pero nagkataon na magkakasama silang tatlo at nagtatawanan pa habang nagsusugal. Kaya kinain ako ng galit ko at hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Ang saya-saya nila tapos ikaw rito halos ayaw mo nang mabuhay pa. Kaninong puso po yan? Sa magaling mong asawa. Siya lang ang tinanggalan ko nito. Napaiyak na lang ako sa naging kasagutan na yun ni Lola. Sa tingin ko ay hindi ko rin siya masisisi kung bakit niya nagawa yun. Dapat ko pa nga atang sisihin ang sarili ko dahil kaya niya lang naman yun nagawa ay dahil sa akin. Galit ka ba sa akin dahil sa ginawa ko, Apo? Hindi po, Lola. Naiintindihan ko po kung bakit niyo po yun ginawa. Mabuti naman kung ganon. Yun lang naman ang gusto kong marinig bago ako.
Nanlaki ang mga mata ko nang bigla na lang bumagsak sa harapan ko si Lola. Nang lapitan ko siya ay tsaka ko lang napansin na may dugo siya sa tagiliran. Itinaas ko ang suot niyang damit at nanlaki ang mga mata ko nang makita kong may tama siya ng baril. Nahulaan ko na kagad na si Banjo ang may gawa nun dahil nakita ko siyang may baril nung nandun pa ako. Ha? Lola? Ano ito? Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal, Apo. Mag-iingat ka palagi, ha? Alagaan mo ang sarili mo. Huwag kayong magsalita ng ganyan, Lola. Ikaw lang ang meron ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung pati ikaw mawawala sa akin. Hindi ko kakayanin, Lola. Naiiyak na ipinatong ko ang 2 kong palad sa sugat niya para mabawasan ang pagdurugo. Kapag nawala na ako, huwag mong ikulong ang sarili mo sa lugar na ito, Apo. Tumira ka kung saan mo gusto. Tama na, Lola. Ayoko po! Huwag niyo akong iiwan! Itinaas niya ang isa niyang kamay at pinunasan ng mga luha ko sa pisngi. Habang ginagawa niya yun ay patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Kasalanan ko ito eh! Patawarin mo ako, Lola! Kung nakinig lang sana ako sa'yo noon, hindi sana nangyari ang lahat ng ito! Wala kang kasalanan, Apo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sarili kong desisyon na magpunta roon. Habang nagsasalita ay ramdam kong naghahabol na si Lola sa paghinga. Kitang-kita ko rin sa mukha niya na nahihirapan na siya. Napahagulgul ako dahil sa isiping anumang sandali ay mawawala na ang taong nag-aruga at nagpalaki sa akin. Parang awa mo na, Lola. Huwag mo akong iiwan. Hindi ko po kaya. Hindi kita iiwan, Apo. Nasa tabi mo lang ako palagi. Babantayan kita. Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang yon, ay dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyang bumagsak ang kamay niyang nasa pisngi ko. Lola! Wala akong nagawa kundi ang yakapin na lang ng mahigpit ang walang buhay niyang katawan habang patuloy pa rin ako sa paghagulgol. Kinagabihan, napagdesisyonan kong sunugin na lang ang bangkay niya kasama ng mga naiwan niyang gamit. At habang pinanonood kong unti-unting tinutupok ng apoy ang katawan niya, ay nag-unahan na namang magbagsakan ng mga luha ko. Paalam, Lola. Mahal na mahal kita. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Salamat din dito sa regalo mo. Ang tinutukoy kong regalo ay ang hawak-hawak kong puso ni Banjo. Kahit papaano masasabi kong pag-aari ko na talaga ang puso niya. Nakakalungkot lang dahil kailangan pang ihiwalay yon sa katawan niya para maging akin. Siguro naman ngayon ay wala na akong magiging kaagaw pa. Minahal kita ng sobra. Higit pa sa buhay ko, Banjo. Pero napakalupit mo. Hindi ko alam kung anong nagawa ko sa'yo para pahirapan mo ko ng ganun. Gusto ko lang naman na tratuhin mo ko ng tama at mahalin kagaya ng pagmamahal ko sa'yo. Mahirap bang gawin yon? Nagtiis ako. Nagpakamartir dahil mahal kita. Pero binaliwala mo ang lahat ng yon. Ang sama-sama mo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ikaw ang pumatay kay Lola. Pati sa anak natin. Dahil doon, hinding-hindi kita mapapatawad. Nagsisisi ako na nakilala at minahal kita. Matapos kong bitawan ang mga katagang yon, walang pagdadalawang isip kong inihagis sa naglalagablab na apoy ang puso na hawak ko. Tapos na ang lahat ng pagdadalamhati para sa asawa ko. Tapos na ang pagpapakamartir ko. Haharapin ko na ang panibagong yugto sa buhay ko. Kalilimutan ng mapait na karanasan. Ito na ang oras para bumangon at magsimulang muli ng nag-iisa. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero hindi pa po tayo tapos dahil oras na po para sa ating shoutout. Shoutout po kay Ma'am Eileen Pastoral, Digna Jimenez, Miss Alicia Arizo, kay Sir Jonel Gabriel at kay Love Cataleja Soto, kay Maria Therese Alimños, kay Sir Pasiano Guerrero na nag-comment po sa minolestya ng malibog na amain upload. Ang sabi po niya, grabe raw po ang ganda ng boses ko at ang lamig.
Pati na rin daw po ang story natin ang ganda. Salamat po sa inyong papuri, sir. Shoutout din po kay Jomil Del Monte, kay Ma'am Edna Bundamayo, kay Del Kabusbusan, kay Sir Roberto Crimen, kay Russell Agbay, kay Princess Aliana, kay Ma'am Candida de Balucos, kay Ma'am Hiramini, kay Ma'am Criselda Sotil, kay Ma'am Remalin Salip Alawi, kay Gandang Maris, kay Ashley Domingo. Shoutout din po kay Ma'am Grace Eliza Mars Lanes, kay Rio Jane Berialis, kay Tamano Pasod from Damam, kay Ma'am Syra Bello, kay Ma'am Lilian Del Rosario from Naik Cavite, kay Ma'am Mercy Basa, at kay Ma'am Sunshine Segundo na kasusubscribe lang daw po niya. Salamat po ma'am. Kay Ma'am Cecilia Plaza, kay Ma'am Maribel Marcelino, kay Miss Morena Campanero, kay Ma'am Lea Sumayang at sa mga staff ng Unisteel Trading Corporation, kay Myla Alrabon from Saudi Arabia, kay Roy Dab, kay Sean Joshua, kay Ma'am Lolet Diaz at sa mga regular listeners po natin na sina I Love Traveled, Ma'am Ami Yong, Ma'am Rose Ann Rama, kay Sir Mike James Tapak na nakikinig daw po habang naglalaba, kay Ma'am Abigail, kay Sir Marco Nanyes at sa mga kasamahan niya sa Amira Boxes Handicraft sa Laguna na sina Ate Auring, Faye, Minda, Kath,